Hindi naman po tayo kasi mamimilit, papaalala lang. Kasi lalaki ang mga yan, may mga sariling pag-iisip yan. Pagka lalo na yung mga ano na yan, mga degree holder na yan, mahirap na silang ilusin sa kanilang paniniwala. At yung iba, ayun, ganun nga po nangyayari. Pumapalaot na, malayo-malayo na. Nakakalimutan na yung kanilang pinagmulan na relihiyon o paniniwala. So sana po, kung sa mga tanong ng aking mga kapatid, sa mga kabataan, huwag niyo pabayaan yung inyong mga sarili sa paglilingkod kasi madali lang ang buhay. Kung titingnan nyo ngayon, ang dami ng malalabo ang mata, mga bata pa. Kasi yung mga gadgets, hindi inaano ng mami, pinapabayaan eh. Ito, pampatahimik to sa bata. Iyak ng iyak, bigyan mo tatahimik. No? Hindi na yung kagaya ng dati sa amin, hangir. Yan, ganyan na, pamalo. Pag nakita ko na yan, tahimik na. Nakaganyan yung ano ng nanay ko, may pamalo yan. Iba-iba generation ngayon. Kaya kinakailangan magituro sa kanila to kasi lalabas yung panahon, wala itong mga to pagkakilala sa Diyos, sigurado yan. Bahala na kung ano mangyari. Ay napakadaming nakikita ko, napakadaming dapat ipaalala sa kanila. Yung po at opo lang eh. Ano po? Halimbawa, may nag-uusap na dalawang matanda. Dati bawal yung dadaan sa gitna. Hindi nila ngayon alam yung may nag-uusap na dalawang matanda. Hindi nila alam yung mga excuse me po, hindi. Basta yan, dadaan pa sa ganyan. Wala silang pakialam. Yun yung mga ganong simple na mga ituturo na po at opo, yung mga thank you po, yung mga pagdadasal bago kumain. Yun yung mga kailangan po na mag-ipaalala sa kanila para sila ay lumaki na nasa Diyos. Hindi naman yun, kumbaga, pagmamalutin, yung mga simpleng pagtuturo lang sa bahay na, linisin mo yung room mo. Kasi nakakalat yung medyas, yung sapatos. No? Yung mga damit mo, daming nakasampay, daming ng lamok. Yung mga magandang salita. At may tuturo ito sa kanila. Nag-uumpisa po sa bahay. At ipanalangin natin sa Panginoon na maging bilang mami at daddy, maging mabuti tayong mga example sa kanila. Kasi kung sasabihin naman natin nila, ikaw mama, kalat yung underwear mo ay wala. Walang effect. Sa atin magsisimula po. Salamat po kay Sister Daisy sa magandang katanungan. Sana po sa mga kabataan natin, lagi kayong umatin, matututo kayo sa mga paksa na ito at ang Panginoon ay patuloy na sumasa atin habang nag-aaral po tayo. Sige po, meron po pa kayo. Kasi hindi na naituro ng magulang sa mga anak ang pag-aaral. Yung pag-aaral ay importante kasi. Po, mahirap. Kasi sa school na wala nang di basic. Pagmahal nila silang kahit wala. Inalis nila yun. Kaya ang mga bata ngayon, halos wala nang gano'n. Ano sila, yung matampuhin. Yung simple paghuhugas lang ng plato. Simple lang. Sa pati ngayon, ang napansin ko, ang mga tao, karamihan na nagiging masama. Katulad ng China, gusto lahat ng dagat kanya. Parang gano'n. Hindi naman kanya. Sa Panginoon yan eh, para sa lahat yan. Bakit pinagbabawalan nila sa ibang tao? Pag gumamit ng Isasama natin sa panalangin mamaya. Totoo po yun, di ba, para tayo nasaktan kung naputulan ng masakit. Sasama natin sa panalangin niya, Panginoon. Ang Diyos pa rin ang kikilos niya. Naniniwala ko na itong Pilipinas ay marami ditong relihiyoso eh. Hindi naman tayo kagaya pa, marami dito tumatawag sa Panginoon. Sana magamit ito ng panalangin at lubin ng Panginoon. Dito pa sa huling ating awitin at the beauty of Jesus, listening me. Ako na po mag-pray, at idadalangin natin yung mga bagay niya.